Hello, kamusta tayong lahat? I praise my holy God, the Almighty Father, the Alpha and the Omega. For He did everything in His power for us to attain everlasting life. He already did it. Because He has given Jesus Christ to us, to redeem us, to cleanse us from our transgressions and iniquities. And the Holy Spirit has been sent to us by our Savior to always remind us of the goodness of our Father, to always remind us of the teachings of our teacher, Jesus Christ. He's not only our Redeemer, Savior, the commander of the army of the Holy God, He is also our teacher, the Lamb of God, the High Priest, lahat na, sinakop na ni Jesus Christ. Kaya, si Almighty Father, ginawa na niya lahat para makuha natin ang ating birthright, ang ating inheritance. And the only thing that we will do is to decide, make a wise decision. Choose our Father. Choose righteousness, goodness. Choose Jesus Christ. Because only through Jesus Christ we will be saved. No other name but Jesus. So last time we've read the parable of the unfruitful fig tree. So if a person is unfruitful, he will be chopped down, puputulin, because using up space, pampasikip lang ng mundo. Sayang. So, ano yung fruits na sinasabi dito na we should be bearing fruits? Gaya ng fig tree, dapat meron tayong fruits. Hindi to literal na bunga, no? Alam naman natin yung the fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. So pag walang bunga, it will be cut down. Pag sasabing cut down, worthless, of no value. At kung worthless ang isang tao, he doesn't have the Holy God and Jesus Christ and the Holy Spirit in his heart, he will be thrown into eternal damnation. Kasi mga walang value nasa impyerno. Magkakaroon lang tayo ng value, magiging treasure lang tayo. The Almighty Father, magiging inheritance niya lang tayo if we have Him in our hearts, obeying His commands. Yun ang true treasure. At tayo, ang treasure natin, si Almighty Father. Siya ang ating inheritance. At lahat ng mga bagay na kay Almighty Father, sa atin din. That's how generous our Father is. Ito namang parable of the master and servant. So, ang vineyard
ay ang lupa na to at ang mga vine dressers na wicked are the people who don't want to acknowledge our Father and our Jesus Christ. They are the wicked vine dressers. Kanino ngayon mapupunta? Ang vineyard. Yung vineyard, sa end of times, yun ang New Jerusalem. Ang mag-i-inherit ang mga anak ni Almighty Father, faithful followers of Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, He's the stone which the builders rejected and has become the chief cornerstone. No other name. Only Jesus. At yung parable of the Good Samaritan, ang neighbor natin, lahat ng tao sa buong mundo, kahit saang lupalop, kahit saang place, kahit sa kuweba, kung may nakatira sa kuweba, neighbor natin yan. Kung nakatira sa ilalim ng bridge, neighbor natin. Nakatira sa mga informal settlers, neighbor natin. The poor people, neighbor natin. Even the rich people, neighbor din natin. Those who are rich in the material possessions, neighbor din natin. Even those who are poor in material possessions, lahat ng mga tao sa buong mundo. And we must become the light of the world. Pakita natin yung ating light. Dahil nasa sa hearts natin si Jesus Christ. Sa Kanya galing lahat. Dahil yung treasure itinuro na sa atin ni Jesus Christ. Yung mga new treasure nandito sa New Covenant or New Testament. Ang old treasure nasa Old Covenant or Old Testament. So, yung mga kapwa-tao natin, mamahalin natin. Higit sa lahat, mamahalin natin si Almighty Father with all our heart, buong puso, buong kaluluwa, with all our strength, yung kalakasan natin, pati na ang isip natin, lahat nakafocus kay Almighty Father para makagawa tayo lahat ng mga magagandang bagay. As a result, kaya na nating mahalin ang neighbor natin. Gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Kung mahal natin ang sarili natin, gagawa tayo ng wise decision kung mahal natin ang sarili natin. Sometimes there are people who think they love themselves. Kaya mas inuuna nila ang kanilang flesh. Akala nila mahal nila ang sarili nila, but they don't love themselves. Hindi nila mahal. Bakit? Sinasaktan nila ang sarili nila. At ang magiging result nila ay mapupunta sila sa eternal damnation. So, hindi nila mahal ang sarili nila. Those who are using recreational drugs, those people who are alcoholics, they don't love themselves. Those people who wreck their lives, they don't love themselves. Akala nila, no? They thought they love themselves. Akala nila, kasi sinusunod nila yung flesh nila. Akala nila mahal nila sarili nila. Pero hindi nila mahal ang sarili nila. Dahil kung mahal nila ang sarili nila, mamahalin natin si Almighty Father. Dahil ang inheritance natin, ang real treasure natin, gusto nating makuha, gusto nating ma-attain kung nasaan yung tatay natin. Kaya kung mahal natin ang sarili natin, mamahalin natin si Almighty Father. At kung mahal natin ang sarili natin, mahalin din natin yung kapwa-tao natin. Kung ano yung ibig sabihin ng pagmamahal ng kapwa-tao? Hindi mo i-chismis, hindi mo sisiraan. Hindi ka mananakit ng tao. Pantay-pantay ang tingin mo.
sa mga tao, respeto mo. Yung mga tao, wala ng respeto sa kapwa-tao nila. Madami. Binabastos nila ang kapwa-tao nila. Ibig sabihin na binabastos din nila yung sarili nila. Kasi hindi nila mahal ang sarili nila. At mapupunta sila sa eternal damnation. Hindi naiisip ng tao yun. Hindi na nakikita. They are being blinded by this world. Kaya sabi ni Jesus Christ, mahalin si Almighty Father with our whole being and also our neighbor. At sabi ni Jesus, do this and you will live. Pag sinasabing you will live, not just in this world, but we will have everlasting life. At hindi tayo magta-turn ng blind eye sa mga taong nangangailangan ng tulong. Pag may nakita tayo, mga tao ngayon, hawak ang cellphone. Pag may nakita silang dumudugo na tao sa kalye, kukunan nila ng cellphone, i-upload. Ginagamit ang kapwa-tao nila for fame, for money, and for power. Pantay-pantay ang tao, lahat makasalanan, lahat tayo ginagawa natin. Hindi natutuwa si Almighty Father. Hindi mo pwedeng itabi mo ang cellphone mo at tumulong ka sa kapwa-tao mo. Hindi mo pwede yun. Hindi mo pwedeng irespeto mo kahit huwag mo kuhanin. Irespeto mo yung mga may kamag-anak yun. Irespeto mo. Wala nang respeto ang mga tao sa kapwa-tao nila. So, ito na tayo ngayon sa parable of the friend seeking bread. Nasa Luke chapter 11 verses 5 to 13. And he said to them, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves. So, nagbigay si Jesus Christ ng isang parable na ang isang tao ay may kaibigan at pumunta siya sa kanyang kaibigan. Midnight yon. Kumatok siya sa bahay. Siyempre, pag midnight, tulog na yung mga tao. Friend, lend me 3 loaves. Pahiramin mo ko ng 3 tinapay. For a friend of mine has come to me on his journey and I have nothing to set before him. Dahil dumating ang isang kaibigan ko, galing sa journey, mahaba ang kanyang nilakad, gutom siya, wala akong maipakain sa kanya. Dahil nung time na yon, usually, di ba, ilalakad ang mga tao nun? At malalayo ang lugar, mga hours away, bawat town. Unexpected kasi dahil nga sa malayo, wala namang cellphone noon. O friend, darating ako ngayon na maghanap ka ng pagkain. Unexpected naman kasi walang cellphone, walang internet. So paano malalaman ng friend na dumating, no? Or pupunta siya? So unexpected to, kaya wala siyang nakahandang pagkain.
So a friend of mine has come to me on his journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within and say, do not trouble me. The door is now shut. My children are with me in bed. I can't rise and give to you. Huwag mo kong abalahin. Sarado na yung pinto namin. Yung mga anak ko tulog na. Hindi na ako tatayo. Pagod na kami. Antok na kami. Natutulog na kami. Ba't mo kami ni-istorbo? I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. So sabi ni Jesus Christ, yung tao na yon na nakahiga na pati na yung kanyang pamilya, tatayo yon. Bakit? Kasi may nangungulit. Hindi aalis yung tao hanggat hindi nabibigyan ng pagkain or napapahiram ng pagkain. Magbibigay yung tao na nakahiga, na natutulog na ng pagkain. Dahil makulit yung kanyang kaibigan, hindi aalis eh. So dahil sa makukulitan, tatayo na lang siya para matapos na to, makatulog na tayo. Hindi aalis yan hanggat kumakatok yan, no? So yun ang turo ni Jesus Christ. Ano ang makukuha natin lesson dito? Si Almighty Father, pwede natin kulitin. We will use the name of our Savior and Redeemer, Jesus Christ. Dito sa Matthew chapter 7, verses 7 to 11, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Or what man is there among you who, if his son asks for a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? So kung meron tayong mga requests, mag-pray tayo kay Almighty Father, and we will use the name of Jesus Christ. Nakalagay dito sa John chapter 14, verses 13 to 14, and whatever you ask in my name, sabi ni Jesus Christ, that I will do. Why? Because Jesus Christ is also God. Proof na naman. Lagi natin nakikita na proof that Jesus Christ is also God, like the Almighty Father. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Sabi ni Jesus Christ. Kaya gagamitin natin yung pangalan ni Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Kaya natin sinasabi yon. Ngayon naiintindihan na natin, ano? Sa pangalan ni Jesus Christ, ibibigay ni Almighty Father yun. Dahil our Father will be glorified through Jesus Christ. Meron bang prophet na nag-glorified? Meron bang prophet na pag nagdasal ka ron ay mag-glorify sa Almighty Father? Hindi, di ba? Wala. Only Jesus. Dahil prophet lang yung mga tao na ipinadala ni Almighty Father. Iba si Jesus Christ. Ngayon sabihin niyo sa akin na si Jesus Christ isang prophet. Ipapakita ko sa inyo itong verse na to. Yung mga tao na nagsasabi na prophet si Jesus Christ, those are false teachers. Narinig ko, nagtuturo ng kamalian. Hindi nagbabasa ng Bible. Sino ang sinusunod niya? Meron silang leader na sinusunod. Yun ang prophet nila. Imbis na si Jesus Christ, ang sundin, yung prophet nila ang sinusunod nila. Na gumawa ng sariling kwento. Napalayo ngayon ang mga tao kay Almighty Father because of false teachers.
false prophets, napalayo ang mga tao. Ha? So, paano tayo hindi mapapalayo? Read the Bible. Merong prophet na nagbibigay ng mga parable. So, mas binibigyan pa ninyo ng importansya yung mga religious leaders ninyo. Hindi lang dito sa isang country, maraming lugar sa buong mundo, mas binibigyan nila ng respect and honor ang kanilang mga religious leaders. Kaya napapahamak yung mga tao. At marami nang napunta sa impyerno because of the religious leaders blind leading the blind. Kaya hanapin ninyo yung religious leaders ninyo, nawala na sila sa mundo, di ba? Nandun sila, nauna na sila sa impyerno, susunod kayo. Kung hindi magbabago ang isip nyo, no? Dahil si Jesus Christ, He is also God like the Almighty Father. Magiging loyal tayo kay Jesus Christ. Hindi sa kung sinong tao na puro panghihingi lang ng tithes ang ginagawa. Kaya nga si Jesus Christ, nagpapatawad siya ng kasalanan ng mga tao. At ginagagawin niya yung mga request natin, nagbibigay si Jesus Christ ng mga request natin. Kung ano yung mga request natin, ibinibigay ni Jesus Christ because He is also God. Hindi niyo nakikita yon. Magbasa kayo ng Bible. Hindi yung puro mga leaflets or libro na galing sa mga prophet ninyo, na mga false prophet naman at false teachers. Pag minahal natin si Almighty Father, mamahalin din natin si Jesus Christ. Dahil, para mag-glorify si Almighty Father through Jesus Christ. Nabasa di ba natin dito? Wala namang sinasabing para mag-glorify si Almighty Father, yung mga prophet, yung mga religious leader ninyo, i-glorify ninyo, i-respeto nyo, lagi nyo, wala naman, di ba? Sino ito? Si Jesus Christ, nasa Bible. Itong Bible, mas matanda pa dun sa religious leader ninyo. Ha? Kung ano man ang mga relihiyon ninyo, mas matanda pa tong Bible. At ang author ng Bible, si Almighty Father, ang gumawa ng mundo na to. Yung mga libro na binabasa ninyo, sino ang gumawa niyan? So, dito tayo ngayon sa parable of the place of honor. Luke chapter 14 verses 7 to 14. So, He told a parable to those who were invited. When He noted how they chose the best places, saying to them, kasi nung time na to, si Jesus Christ na-invite siya sa isang lugar. At nakita niya yung mga tao na gusto nila yung magagandang place, like dito ako maganda, malakas ang hangin dito sa place na to, kitang-kita ako ng mga tao, ako ang center of attention. Yun ang gusto ng mga tao, di ba? Ito magandang upuan ito, mukhang ginto ang upuan na to, dito ko upo. Or ito sturdy ang upuan na to, parang mukha kong dito, bisitang pandangal bang tawag? Visit, ako dito, special guest ako pag dito ako naupo. No, namimili kayo ng upuan, So, ituloy natin, ulitin natin. So, He told a parable to those who were invited,
saying he noted how they chose the best places, saying to them, when you are invited by anyone to a wedding feast, pag sasabing wedding feast, no? It's a celebration or event na maraming mga tao na nagkakaroon ng kasiyahan. Do not sit down in the best place. Huwag kang uupo dun sa pinakamagandang upuan. Yung sa pinakagitna or gusto mo, katabi mo yung mga host. Huwag kang uupo doon. Lest one more honorable than you be invited by him. Kasi baka merong mas honorable sa'yo na naimbita. At hindi yung upuan na yun na gusto mong upuan ng para sa'yo. And he who invited you and him come and say to you, give place to this man, and then you begin with shame to take the lowest place. Dahil papaalisin ka. Kung panaalis ka doon, nakakahiya, diba? Ang ganda-ganda ng upuan mo, tapos papaalis ka muna dito, hindi ka dito nakaupo. Hindi sa'yo para yan. Hindi para sa'yo ang upuan na yan. Doon ka sa gilid. Yung tatay ko, nung buhay pa, yung ginamit ng Almighty Father na maging tatay ko dito sa mundo, kailangan ko explain yan. Biological father ko, may kasal dati yun eh. Umupo siya sa magandang upuan. Pinalis siya. May uupo ho dyan, hindi ho kayo para dyan. Nakakaya, di ba? Oh. Pero meron namang instance na dun siya sa dulo umupo. Ang ginawa naman sa kanya, ba't nandiyan ka, brother? Ba't nandiyan ka? Hindi, dito ka sa magandang upuan. O, di mo maganda, itinaas yung upuan niya. Nasa magandang place siya. Kaya dapat sa mga celebration, sa mga events, huwag ka dun sa magandang place uupo. Doon ka sa pangit uupo. Sa gilid. Bakit ba gusto niyang sa gitna kayo? Ba't gusto niya sa gitna kayo? Ha? Doon na lang tayo sa gilid. Doon tayo sa gilid. Gusto niya mapansin kasi, no? Or gusto niya mauna sa inyo yung i-serve, yung mga pagkain na magaganda, masasarap. Kaya gusto niya sa maganda kayong upuan. So, ang turo sa atin ni Jesus Christ, huwag ganon. Huwag tayong makapal ang mukha. Lahat tinuturo ni Jesus Christ. Kaya, be humble, no? Dito sa Romans chapter 12, verse 3. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith. Huwag natin tignan ang sarili natin higher than other people. Dahil pantay-pantay tayo. Kaya maging mapagkumbaba tayo. Huwag tayo namimili ng mga tao na kakausapin. Tuloy natin to, no? Yung parable ng Jesus Christ. When you are invited by anyone to a wedding feast, do not sit down in the best place, lest one more honorable than you be invited by him. And he who invited you and him come and say to you, give place to this man. And then you begin with shame to take the lowest place. Nakakahiya, mapapahiya ka. Verse 10. And when you are invited, go and sit down in the lowest place. Dun sa lugar na pinakamababa ka. Uupo. No? Doon ka sa dulo. Ba't ba gusto mo sa gitna?
so that when he who invited you comes, he may say to you, friend, go up higher. Then you will have glory in the presence of those who sit at the table with you. For whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Kaya magpapakumbaba tayo. Huwag tayong mayabang, arrogant, boastful. Huwag ganon. Dahil anak tayo ni Almighty Father. Friend tayo ni Jesus Christ. Yung ugali ni Jesus Christ, gagayahin natin. Then he also said to him who invited him. Tuloy natin, no? When you give a dinner or a supper, do not ask your friends, your brothers, your relatives, nor rich neighbors, lest they also invite you back, and you be repaid. But when you give a feast, invite the poor, the maimed, the lame, the blind, and you will be blessed, because they cannot repay you, for you shall be repaid at the resurrection of the just. So, pag nagkakaroon kayo ng celebration, huwag yung mga mayayaman ang i-invite ninyo. Or kung gusto yung mag-invite ng mayaman, mag-invite din kayo ng mga taong hindi mayaman. Yung mga poor people, the maimed, yung may mga nasa lower bracket of the society. Hindi yun makakapagbayad sa inyo. Pero, sino naman ang magbabayad sa atin? Paano tayo mababayaran? You shall be repaid at the resurrection of the just. Si Almighty Father. Siya ang magbabayad sa atin. Anong gusto niyo? Magbayad sa inyo, yung kapwa ninyo, or yung si Almighty Father? Mas malaki. Magbayad si Almighty Father. So kung may mga tao na sa tingin niyo ay inabuso kayo, sa kahit na anong paraan, in any shape or form, huwag tayong gaganti. Because si Almighty Father, He will avenge for us. We shall be repaid at the resurrection of the just. Akala ng ibang mga tao, naisahan ko yun na ano ko yun, naloko ko yun na utakan ko yun gano'n. Nagsinungaling ako, na utakan ko yun nakaanggaling ko. Akala ninyo na utakan ninyo yung tao? Hindi. Yung tao na yung nag-iisip yun. Akala ng mga tao, nakakapanloko sila ng kapwa-tao nila, no? Hindi. May mga tao na marunong mag-isip. They are storing up treasures in heaven. They want to help people. Kaya akala nyo na utakan ninyo. No. There are people who want to help other people. So akala ninyo na utakan ninyo, hindi. Dahil nakafocus sila kay Almighty Father, kay Jesus Christ, and they know that they will be repaid at the resurrection of the just. It's storing up treasures in heaven. Minsan na may mga taong pinagtatawanan ka, akala niya, di ba? O, tingnan mo, mga ganun, di ba? Akala niya, totoo, ito yung mga utakan ko siya. O, akala ninyo lang yun. Pero nag-iisip yung tao na yun. Alam niya yung kanyang ginagawa. Very calculated yung kanyang isip. Storing up treasures in heaven. So, kung ipagkalat ninyo or ipag-chismis ninyo, gawin lang ninyo. Gawin lang ninyo. Dahil ang mag-justify sa mga tao, si Almighty Father.
Si Almighty Father mag-justify sa ginagawa ng kanyang mga anak. Yung kanyang mga anak, they will be repaid by the Holy God. Kala nyo na paglaruan ninyo. In reality, they are waiting for a bigger prize. Ba't ko alam? May mga tao na akala nila na naloko nila ako. Storing up treasures in heaven. Give everything to our Father, and we shall be repaid at the resurrection of the just. So dito naman tayo sa parable of the great banquet. So yung parable of the wedding feast, napasa na natin, no? Pero iba naman tong the parable of the wedding banquet. Makikita to sa Luke chapter 14 verses 15 up to 24. Now when one of those who sat at the table with him heard these things, he said to him, "Blessed is he who shall eat bread in the kingdom of God." Sabi ng kasama ni Jesus Christ sa table, na blessed is he who shall eat bread in the kingdom of God. Then he said to him, sabi ni Jesus Christ, nagbigay na si Jesus Christ ng parable, a certain man gave a great supper and invited many. Hindi ba ninyo napapansin, no? Walang binabanggit na merienda. Puro supper, no? Kasi nga, kung nagugutom ng tao, saka lang kumain, wala namang sinasabi ng breakfast, lunch, dinner, merienda sa umaga, merienda sa hapon, and then meron pang late snack or ano ba yun, midnight snack. Hindi matatakaw yung mga tao noon. Hindi gaya ngayon, lahat lagi na lang umunguya yung mga tao. Hindi na natigil sa pagnguya sa pagkain, parang mga kambing. Diba, napapansin ninyo pag after ng breakfast, merienda na to. And then bago mag lunch, diba, may kakain na naman ng merienda. Tapos bago mag dinner, may merienda na naman. Tapos nakapag dinner na, kakain na naman, no? Ba't ganun yung tao? Nakafocus, no, sa pagkain. Addiction din yan, yung kain ng kain. Wala nang inisip ko di pagkain. Kakain ako, kakain ulit ako. Addiction yan. So, umpisa natin ng parable of the great banquet. Now, when one of those who sat at the table with him heard these things, he said to him, "Blessed is he who shall eat bread in the kingdom of God." Then he said to him, a certain man gave a great supper and invited many. So, alam ni Almighty Father na, at saka ni Jesus Christ, na mahilig talagang kumain ng mga tao. Kasi, doon sa Old Covenant, sa book of Exodus,
Di ba, reklamo na reklamo ang mga tao ron tungkol sa pagkain. Kaya, yung mga parable ni Jesus Christ, merong mga tungkol sa piyesta, sa mga pagkain. No? Kasi nga, yun din ang gusto ng mga tao noon, kain ng kain. Kaya nga si Jesus Christ inahahalin tulad sa bread. No? Si Jesus Christ ang bread of life, hindi na tayo magugutom. And sent his servant at supper time. Bakit sinasabing supper? Or yung huling kain sa gabi, yung iba may, yun lang huling kain nila. Supper symbolizes end. No? Katapusan ng araw. End of day, yun ang huling kain mo. And sent his servant at supper time. So, malapit nang dumating ang end of times. Kasi ito nakalagay, sent his servant at supper time. Sino yung servant? Yung mga servant, yung mga prophets, disciples, and apostles of Jesus Christ. Ngayon, yung supper time, yun yung end of times na. Pero hindi pa yun yung day itself of the end of times, no? Palapit pa lang. So, pinadala ang mga servants, ang mga prophets, mga disciples, to say to those who were invited, come, for all things are now ready. Pumunta na kayo, ready na ang lahat. Punta kayo sa great banquet. Nakahanda na ang mga celebration. Malaking handaan to. So, ang Great White Throne Judgment, big event yon. Nasa Book of Revelation yon. So, maging ready na. Meaning ng come for all things are now ready. Let's store up treasures in heaven. No? Mag-ready na tayo. Ayusin natin yung ating sarili, yung ating spiritual life. I-focus na natin yung ating mind, heart, and soul kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. But they all with one accord began to make excuses. Yung mga tao na na-invite, ang dami nilang excuses. Ang daming dahilan. Anong dinahilan nila? The first said to him, I have bought a piece of ground, and I must go and see it. I ask you to have me excused. Ay, hindi ako makakapunta eh. Naggumawa ng mga dahilan, no? Samantalang great banquet yon, na ang mag-host ay yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Yung example ni Jesus Christ, no? Pero may mga tao na nag-excuse sila, ay, hindi ako makakapunta eh, kasi bumili ako ng ground, ng lupa. Dapat i-check ko yon. Pupunta ako ron at i-check ko. So, nagdahilan siya. Ayaw niya magpunta. So, ito ay sinisimbolize yung nag-store siya ng treasures on earth. Mas nakafocus siya sa mga bagay dito sa mundo. Verse 19, and another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I'm going to test them. I ask you to have me excused. Yung pangalawang tao naman, nagbigay na naman ng isa pang excuse. Na bumili siya ng 5 yoke of oxen. Marami siyang plano sa buhay. So yun ang dahilan niya, marami pa akong plano sa buhay, hindi pa ako makakapaglingkod kay Almighty Father. May mga gusto pa akong gawin. Yung isa nakafocus sa material things. Yung isa nakafocus siya sa kanyang plano, sa kanyang dreams sa buhay niya. Nakafocus sa mga business dealings niya dito sa mundo. So, ayaw niyang sundin ang mga ipinag-uutos ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Mas gustong gumawa ng kasalanan. Verse 20, still another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Yung isa naman, mas inuna niya yung kanyang pamilya. Dahil ayaw ng asawa niya, ayaw ng kung sino mang pamilya niya, no? Mas sinunod niya.
So may mga tatlong klaseng tao, yung kanyang dream ang sinunod niya, yung isang tao ang sinunod niya, yung kanyang mga material possessions niya. Isang tao naman, sinunod naman niya ay ang kanyang pamilya. Ngayon nakalagay ito sa Matthew chapter 10, verse 37 to 39. He who loves father or mother more than me is not worthy of me, and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Sabi ni Jesus Christ. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. So nag-focus ang mga tao na na-invite sa great feast or great banquet. Sa mga bagay dito sa mundo na to, ayaw nilang gumawa ng righteousness, holiness, and goodness. They are selfish, greedy. Verse 21. So the servant came and reported these things to his master. And then the master of the house, being angry, said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in here the poor, the maimed, the lame, and the blind. So everyone is invited to partake in the gloriousness of God's kingdom and to have everlasting life. Everyone is invited. Kahit sino invited. Verse 22. And the servant said, Master, it is done as you commanded, and still there is room. Ginawa na namin, Master, yung ipinagutos mo, pero malaki pa yung lugar. Kailangan pa ng maraming tao. Verse 23. Then the master said to the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. Pilitin niyo yung mga tao, lahat na, sa kalye, sa ilalim ng tulay, nakahiga, or lahat ng tao, i-share ang salita ng Diyos sa lahat. Walang pipiliin na tao, mahirap o mayaman, lahat. Lahat ng nasa, lahat ng status ng mga tao sa buong mundo, invited, ipagkalat, i-announce, i-broadcast ang good news. For I say to you that none of those men who were invited shall taste my supper. Sino itong mga taon to? Na for I say to you that none of those men who were invited shall taste my supper. Yung mga tao na nag-reject kay Jesus Christ, kay Almighty Father, none of those men who were invited shall taste my supper. So, yung mga tao nag-reject na yon, mas inuna nila ang mga bagay dito sa mundo. They will never taste the supper that God has prepared for His children. So, yung mga tao na nagpa-prioritize ng mga bagay dito sa mundo na to, mas gusto nila yung, hindi, si Almighty Father, believer ako, Christian ako, pero may business ako eh. Unahin ko muna yung business ko, dapat malaking, ang aking tubo. Sa government, gagawa tayo ng mga bagay na makakatipid ako, ganon. Or, legal yon, no? Legal sa mundo, pero kay Almighty Father, legal ba yan? Nang tutulong ka sa kapwa-tao, pero humihingi ka ng kapalit, legal ba yon? Sa mundo, legal yun, no? O, gusto mo nakalagay yung pangalan, tumutulong ako sa kapwa-tao ko, tapos nakapaskil yung pangalan mo, given by this group. Hindi natutuwa si Almighty Father nun. Isang example yun. Or kunyari, religious ka, no? Pero ano ang ginagawa mo?
Hindi mo asawa yung kasama mo, pero religious ka. Meron ganun. Hindi ko maintindihan eh. May mga ganun tao, hindi ko maintindihan. Hindi kumukonect sa utak ko. Hindi mo ba alam na ayaw ni Almighty Father nun? Ayaw ni Jesus Christ nun? Pero hindi ka tunay na asawa, di ba? So, ikaw kasama mo yung hindi mo tunay na asawa, tapos religious ka, hindi kaya ng utak ko may process. Kasi mali. Ayaw ni Almighty Father nun. Ngayon, kung gusto nyo, no? Illegal ninyo, mag-file kayo ng divorce. Isa pang hindi ko maintindihan, no? Yung may mga manyak, no? Tas religious, pero manyak, ano naman? Hindi ko maintindihan. Meron pa mga nanloloko, pero religious. Ba't ganon? Meron pa, pinagtatanggol niya yung kanyang religion. Tas nangaaway ng kapwa-tao. Hindi ko maintindihan. Pinagtatanggol niya yung kanyang yung religion niya. Tapos nangaaway siya ng kapwa-tao niya. Para maipagtanggol niya yung kanyang religion. Hindi niya ba alam na ayaw ni Almighty Father nung ganon? So, yun yung mga tao na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ang gusto ni Almighty Father? Manahimik tayo. Ha? Sundin natin si Almighty Father. Magbasa tayo ng Bible. Sundin natin yung ituturo sa atin ni Jesus Christ. Tapos merong tao, religious din siya, tapos mahilig sa party. Ba't ganon? Tapos pag Sunday, may mga binubuhat ng mga kung ano-anong mga kahoy. Pero religious siya. Tapos, di ba nakalagay sa Bible na hindi tama yung idolatry? Ayaw ni Almighty Father na idolatry. Tapos religious ka, tapos may dala kang kahoy na sisindihan mo ng kandila. Hindi mo ba alam yun? Mali yun. Hindi ka ba nagbabasa ng Bible? O meron pa, yung mga tao na may mga papaswerte. Hindi ko maintindihan. Hindi ko mo-connect sa utak ko. Christian ka. Tapos gusto mong sumali sa mga piyesta ng dragon. Tapos yung ninuno mo pa, tinatawag mo yung pangalan niya. Ng mga taong namatay na, tinatawag mo. Hindi, nirespeto lang naman namin yung aming mga ninuno. O nakalagay ngayon dito, those who, di ba nabasa natin dito? He's not worthy of me, those who love their mother or father is not worthy of me, those who love their sons and daughter more than me is not worthy of me. So, lahat ng mga bagay na to, hindi ba ninyo na i-connect sa utak ninyo? Sabi nyo, hindi, baliwala naman yun eh. Tanggap sa society. Pero hindi tanggap ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ at ng Holy Spirit. It's wickedness. Unrighteousness. Makasalanan din ako. Pare-pareho tayo. Pero unti-unti, ayusin natin ang sarili natin. Sundin natin yung tuturo sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Pantay-pantay tayo.
Kailangan kong magbasa ng Bible. Kailangan kong i-share sa inyo. Hindi ako mapapakali. Hindi ako mapakali. Hindi ako matahimik. Hindi ako patatahimikin ni Almighty Father. Bumabalik-balik sa utak ko. Kaya kailangan ilabas ko. Kailangan isabi ko. Parable of the counting the cost. Luke chapter 14, verses 28 to 30. For which of you is intending to build a tower does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it? So, inihahalin tulad ni Jesus Christ yung pananampalataya natin sa isang tao na gumagawa ng tower. I-check natin yung costing. Kaya ba natin? Whether he has enough to finish it. Matatapos ba natin? Yung ating faith up to the end. Itong si Paul, no? Sinulat niya 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Inspired siya by the Holy Spirit. All the things that he wrote in the Bible, tinuturuan siya ni Jesus Christ. Si Paul. So 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. Ano yung that day na yun? Sa day of judgment. And not to me only, but also to all who have loved His appearing. At hindi lang siya, kundi isinasama ni Paul lahat ng mga tao na nagmamahal kay Jesus Christ, saka kay Almighty Father. Tingnan nyo, si Paul, hindi siya selfish, no? Sabi niya, I have fought the good fight, and I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there's laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. And not to me only, but also to all who have loved His appearing. Tayo, kaya ba natin matapos yung race? Na-check na ba natin yung cost? Ano ba ang cost? Magkano ba ang costing? And count the cost whether he has enough to finish it. Ang cost, deny yourself, take up your cross, and follow me. Yun ang costing. Yun ang kabayaran. Denying ourselves. Deny natin yung mga bagay dito sa mundo na hindi mabuti para sa atin. Dahil si Almighty Father, alam niya ang mabuti para sa atin. Si Jesus Christ, alam niya ang mabuti para sa atin. I-deny natin yung mga pangarap natin dito sa mundo na to. Dahil yung mga bagay sa mundo na to, it's only temporary. We will take up our cross. It's not easy to follow Jesus' teachings. It's not easy. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, take up your cross. At alam ni Jesus Christ
na He will be crucified. Bakit? Bago pa man siya ma-finalize yung kanyang pagkapapako sa kanya, binanggit na niya yung take up your cross. Alam na ni Jesus Christ na meron siyang cross na bubuhatin. At susundan natin si Jesus Christ. Siya yung ating example, si Jesus Christ. Giving it all to our God, lahat ng mga plano natin sa buhay, acknowledge our Father. Worship our Father, acknowledge Him. Give everything to Him. Yung kung ano ang will ni Almighty Father for us. Dahil tayo hindi tayo marunong. Yung will natin para sa sarili natin, it's a path to destruction. Pero si Almighty Father, He knows what's best for us. At alam ni Jesus Christ kung anong best sa atin dahil He's with our Father. He is also God like our Father. And He sits at the right hand of our Holy God. So, ka-level. He sits at the right hand. Ka-level. Magkatabi sila. Right hand. Walang ibang katabi si Almighty Father. Si Jesus Christ lang. Sa right hand. Pag sinasabing right hand man, siya na yung nagdidesisyon. No? Binigay na lahat ni Almighty Father kay Jesus Christ. Power, authority, and dominion in heaven and on earth. Kaya sabi ni Jesus dito, count the cost whether He has enough to finish it. Lest after He has laid the foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock Him. Pagtatawanan siya ng mga tao. Saying, this man began to build and was not able to finish. Itong tao to, Kristiyano to, pero tingnan mo, huminto, diba? O, nakakatawa siya, diba? Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Na magpatuloy tayo. At i-check natin, kaya ba natin? Kung follower tayo ni Jesus Christ, we go against the grain of this world. We go against the flow of the river. Dahil mabilis magpadala sa agos ng mundo na to. Dahil ano ka lang, di ba? Aagos na yung mundo, sasabay ka lang. Pero yung going against the grain, yung sasabihin mo kung ano yung tama, sasabihin mo kung ano yung kay Almighty Father, marami kang mababangga na mga tao. Pero, we should not be afraid of going against the grain. Bakit? Because si Almighty Father and Jesus Christ is with us. Yung mga prophets, yung mga disciples, anong ginawa nila? Against the grain yon, against the flow of the river. Hindi sila nagpadala sa mundo na to. May mga tao na bibigyan or tutuksoin tayo, tatawagin tayo ng mga derogatory remarks, no? Para ma-disheartened tayo. Pero hindi dapat ganon. May mga tao sasabihin, insane tayo, or baliw. Huwag tayong magpapadala sa mga ganong salita ng mga tao. Dahil yung mga tao na yon na nagsasabi na ikaw ay baliw, dahil ano ba ang ginagawa niyan, nagbabasa ng Bible, maraming sasabihin ang tao sa atin. Pero hindi importante yan. Ano ang importante? Kung ano ang sasabihin ni Almighty Father sa atin. Kung ano ang sasabihin ni Jesus Christ sa atin. Yun ang importante. Doon natin i-focus ang sarili natin. So may mga tao na i-judge tayo, ipapaalala sa atin yung mga kasalanan natin at tatanggapin natin yun. Yung pang-judge nila, yung ipapaalala sa atin yung kasalanan natin, tatanggapin natin dahil aaminin natin.
In that way, we will be free. Give everything to God. Humble ourselves. Our Father will protect us. Jesus Christ will protect us through the power of the Holy Spirit. Kaya matapos dapat natin ang ating race. Gaya ni Paul, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, or on the day of judgment, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. Thank you, and God loves us all so much.